may trabaho ka, may sweldo ka. Pero bakit parang laging zero ang laman ng alkansya? Bago mo iskip to, sagutin mo muna ang ilang tanong para sa sarili mo. Ilang taon ka nang nagtatrabaho, pero hanggang ngayon, wala ka pa ring emergency fund. Ilang beses ka nang nangakong mag-iipon, pero laging nauuwi sa add to cart at Shopee checkout. Ilang beses mo nang sinabing sa next sweldo na talaga, pero napunta lang sa milk tea sa sunod-sunod na food trip at sa mga biglaang gala kasama ang barkada. Kung nararamdaman mong parang laging may tagas ang wallet mo, baka hindi ang laki ng kita mo ang problema, baka ugali, baka mindset, at baka panahon na para harapin natin ang tanong, bakit nga ba hindi ka pa rin nakakaipon? Welcome sa channel natin. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga totoong ugat ng financial delay o yung pagkaantala ng pag-ipon natin. Hindi ito lecture, hindi ito para sa mga financial guru lang. Ito ay kwento ng bawat Pilipinong gustong makaipon pero laging nauudlot. Usapang prangkahan to pero with a lot of love and understanding. Unang-una, pag-usapan natin ang lifestyle inflation. Ito yung sitwasyon na habang tumataas ang sweldo mo, tumataas din ang gastos mo. Nung una, kontento ka na sa siomai rice. Ngayon, kailangan may kasamang unli wings at craft beer. Dati, okay na ang local coffee shop. Ngayon dapat sa sikat na cafe para may pang-Instagram post. Familiar? Hindi masamang i-enjoy ang pinaghirapan mo, pero kung ang pag-angat ng lifestyle mo ay mas mabilis pa sa pag-angat ng sahod mo, doon tayo nagkakaproblema. Ang sweldo mo, para kang nagbubuhat ng balde na butas. Kahit anong salin mo, walang natitira. Ang solusyon dito? Maging conscious. Bago ka bumili o mag-upgrade, tanungin mo ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga to o gusto ko lang to dahil feeling ko deserve ko? Minsan, ang pinakamalaking kalaban natin ay yung pakiramdam na kailangan nating i-reward ang sarili natin sa bawat maliit na tagumpay. Pangalawa, peer pressure o yung takot ma-FOMO, fear of missing out. Nakita mo yung post ng kaibigan mo sa beach, bigla kang nag-book ng flight. Yung office mate mo, may bagong phone, bigla kang nagtingin ng installment plans. Ang hirap tumanggi sa yayaan, di ba? Lalo na kung ang sasabihin nila, minsan lang naman to. Pero kung yung minsan lang ay nagiging linggo-linggo, paano ka makakaipon? Tandaan, hindi mo kailangang sabayan ng lahat. Okay lang tumanggi. Okay lang sabihin, pass muna ako guys, nag-iipon ako. Ang mga totoong kaibigan, maiintindihan yan. Huwag mong isakripisyo ang financial future mo para lang sa panandali ang saya o para lang masabing in ka. Ang tunay na in yung may ipon. Pangatlo, at ito, marami sa atin ang guilty, emotional spending. Malungkot ka, shopping, masaya ka, shopping, stressed ka, food trip, bored ka, add to cart. Ginagawa nating pansamantalang lunas sa ating mga emosyon ang paggastos. Ang problema, pagkatapos ng shopping high, babalik din yung lungkot o stress, pero ngayon, may kasama ng pagsisisi at bawas na pera. Para itong cycle. Para labanan to, kailangan nating humanap ng ibang outlet. Kapag malungkot ka, subukan mong mag-journal, kausapin ng isang kaibigan o manood ng nakakatawang video. Kapag stressed, mag-exercise o maglakad-lakad. Hanapin mo yung healthy coping mechanism na hindi nangangailangan ng credit card. Pangapat, yung tinatawag na one-day millionaire mindset. Araw ng sweldo, feeling mo ang yaman-yaman mo. Nakaplano na lahat ng gastos, bayad utang, treat sa pamilya, bili ng bagong sapatos, kain sa labas. Pagdating ng kinsenas, balik sa realidad. Tuyo at instant noodles na lang. Bakit? Kasi wala tayong budget. Ang sikreto sa pag-ipon ay hindi yung kung ano ang matira, kundi yung unahin ang ipon. Pagkatanggap mo ng sahod, magtabi ka na agad ng para sa ipon mo. Kahit 5% o 10% lang niyan. Ang tawag dito, pay yourself first. Ituring mo ang savings mo na isang bill na kailangan mong bayaran, bill para sa future self mo. Isipin mo, binabayaran mo yung future self mo para magkaroon siya ng kapayapaan sa isip. At panghuli, ang kawalan ng malinaw na goals. Bakit ka ba nag-iipon? Kung ang sagot mo ay para lang may ipon, mahihirapan ka talagang maging consistent. Kailangan specific. Nag-iipon ka ba para sa emergency fund na katumbas ng 3-6 months ng sahod mo? Para sa down payment ng bahay? Para sa business na gusto mong simulan? O para sa travel fund mo papuntang Korea?
Kapag malinaw ang goal mo, mas madaling magsakripisyo. Bawat pisong hindi mo ginastos sa milk tea ay isang pisong mas malapit sa pangarap mo. Isulat mo ang goals mo. Ilagay mo sa lugar na lagi mong makikita. Ito ang magiging constant reminder mo kung bakit ka nagsisikap. So, paano sisimulan? Simple lang. Una, i-track mo ang gastos mo. Alamin mo kung saan napupunta ang pera mo. May mga app para dyan o kahit sa simpleng notebook lang. Magugulat ka sa mga matutuklasan mo. Pangalawa, gumawa ka ng simpleng budget. Ang formula, income minus savings equals expenses. Unahin ang savings, tapos pagkasyahin ang natira para sa gastos. Pangatlo, mag-set ng maliit at realistic na goal. Magsimula sa pag-iipon ng 1,000 piso, tapos 5,000. Hanggang sa mabuild mo yung habit, ang mahalaga ay yung momentum. At pang-apat, patawarin mo ang sarili mo, magkakamali ka. May mga araw na hindi mo masusunod ang budget. Okay lang yan. Ang mahalaga ay bumangon ka at magsimula ulit kinabukasan. Hindi mo kailangang yumaman agad, pero kailangan mong matutong mag-ipon para hindi ka laging kapos at para may sandalan ka sa oras ng pangangailangan. Tandaan mo, ang unang hakbang sa pagyaman ay ang pagtanggap na may kailangan kang baguhin. At ang panunood mo sa video na ito hanggang sa dulo ay isang malaking hakbang na. Sana may natutunan ka sa ating usapan ngayon. Kung nagustuhan mo ito at gusto mo pa ng mga ganitong content, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at syempre, mag-subscribe sa ating channel. Pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga susunod nating video. Maraming salamat sa panonood at tandaan, kaya mo yan. Mag-umpisa ka ngayon.